Nagbabalikang PTV Balita ngayon. Unti-unti nang humuhupa ang baha sa ilang lugar sa Naga City sa Bicol. Gayunman, patuloy pa rin ang sinasagawang rescue operations ng mga otoridad, lalo't may iilang kalsada at barangay roon ang lubog sa baha. Sa report ng Naga CDRRMO, 70% ng kabuuang populasyon ng Naga ang apektado ng malawakang pagbaha. Partikular dito ang mga lugar na malapit sa Bicol River. Patuloy naman ang pagtutulungan ng DSWD sa lokal na pamahalaan ng Naga City para sa paghatid ng tulong. Sa Laguna, nasa mahigit 4,000 pamilya ang nanatili sa mga evacuation center kasunod ng panalasa ng Bagyong Christine. Humingi pa tayo ng update doon, may report si Gab Villegas. Gab? Alan, nandito tayo ngayon sa Laguna ako sa Bagas. Ang iniwangin tayo tulong sa pag-uusig. Sa pag-iikot ng news team ngayong araw, makikita ang iniwang bakas ng bagyo kung saan sa Barangay Bitin sa bayan ng Bai, makikita ang pinatumba ng bagyo ang mga puno ng saging na ito na nasa gilid ng kalsada. Sa National Highway sa bayan pa rin ng Bai, nilusong ng mga sasakyan ang abot tuhod na baha. Makikita rin sa video na may mga bata na nagtatampisaw sa tubig baha na nanggaling pa mula sa bundok Makiling. Binadapa naman ng Bagyong Christine ang mga palayang ito sa bayan ng Pila kung saan kita rin na umaapaw ang irrigation canal. Ganito rin ang eksena sa mga bayan ng Kalawan, Victoria at Santa Cruz. Sa bayan naman ng Alaminos, nakauwi na ang lahat ng evacuees matapos sumagupit ang Bagyong Christine. Sa tala ng Laguna Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, aabot sa higit 4,500 pamilya o halos 18,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center sa buong lalawigan. Aabot naman sa 545 pamilya o nasa 2,000 individual ang pansamantala munang tumutuloy sa kanilang mga kaanak. Alan, sa mga oras na ito, unti nang gumaganda ngayon ang panahon dito sa Laguna kahit na nananatili pa rin ang pangulap ang kalagatan dito. At yan mo na ang latest balik kayo, Alan. Maraming salamat, Gab Villegas. Samantala, nagsagawa po ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang lugar na lubos na nasalanta ng Bagyong Christine. Sa video, makikita ang matinding pagbaha na dinulot ng bagyo sa ilang lugar sa National Capital Region. Bakas din ang pinsalang idinulot sa ilang taniman at lungsod sa Batangas at Cavite. Una nang inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na agarang ihatid ang tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad. Sa Tugigaraw, tuloy-tuloy pa rin ang paghatid ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Sa report ng Radyo Pilipinas, puspusan ang pagre-repack ng relief goods ng mga kawani ng LGU. Katuwang sa relief operations ang PNP, BFP, PCG at ilang volunteers. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 830 na mga pamilya o mahigit 3,000 individual ang bilang ng mga kinailangang ilikas mula sa 29 na barangay sa lungsod dahil sa pagbaha. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Jay. Mayong adlaw, niresulta sa pagkasikop sa top 4 city-level drug personality ang gikasang drug buy-bust operation sa mga sakop sa Kapulisan ug PIDEA Region 11 niadtong Oktubre 23 ting tuiga sa sitio Culusa, Lizada, Turil, Davao City. Nadakpan ang high-value individual nga si alias Brad. Kinsa nakuhaan og 7 ka managlahing sachet sa gituang shabu. Nga gibanaba na ang mukantidad og 836,400 pesos. Nakumpiskasab sa mga operasyon ng usa ka sling bag, driver's license ug cellphone. Kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa dinakpan. 80% na sa mga proyekto ubos sa National Irrigation Administration kon NIA 11 ang nagmalampuson karong third quarter sa tuig 2024. Sumala sa NIA 11 nga sa 80 nila ka mga proyekto, 41 niini ang nakumpleto na samtang nagaparayon pang implementasyon sa 39 projects nila as of October 2024. Din gilauman kining matapos sa unang quarter sa 2025. Nalakip sa big ticket project sa NIA 11 mo ang Manat National Irrigation Project nga nahimutang sa Montevista sa Davao de Oro ug ang Upper Saog River Irrigation Project
nga anaa sa New Corellia sa Davao del Norte. Ang 80 ka mga proyekto sa NIA 11 dunay kinatibuk ang pondo nga kapin 2.5 billion pesos. Gipanuguro sa NIA 11 nga makasugakod sa bisan unsang kalamidad ang ilang mga irrigation project sama sa pagbaha, bagyo o bisan sa linog. Kuan ng integrity ng ating mga constructed na mga facilities, the dams, canals. We design it based on the existing criteria for designing our structure. Plus, yung experience natin sa mga calamities na dumadating sa atin, kung anong kalakas yun. So we have to improve our designs na dapat resilient siya. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Dagang salamat, Jay Lagang. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media site sa @PTVPH. Ako si Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.